Magandang hapon sa inyo muli. Ito po si SG Campo, ang inyong ka-59. So balikan po natin yung mga pinag-usapan at tinalakay natin kahapon kung saan ang ating mga inipon ay maaring kumita para sa atin, di ba? So habang nagtatrabaho tayo, yung mga inimpok natin pera ay maaring kumita. Saan po kaya yon? So yan po ang pag-uusapan natin. At magbigay muna tayo ng maikling introduction para sa ating mga kasamang gwardiya. Ang hirap pala ng buhay kapag isang gwardiya. Ang lahat ng tungkulin sa balikat nakaatang na. Pag kunting pagkakamali mo lang, mapapagalitan pa. Kaya ang trabaho ng isang gwardiya, hindi basta-basta. Sabihin mo'y gwardiya ka lang, huwag ka namang ganyan. Di mo ba alam, sa buhay nila, may panganib na nakaabang. So yan po, pag-usapan na po natin. So saan po natin pwedeng ilagay yung mga iniipon nating pera? Sa bangko po ba? Yan po ba natin dapat ilagay para kumita yung pera natin? Pero kung mapupunan ninyo o mapapansin ninyo, mga ka-59, no? Kung sino man sa inyo nag-iipon. Kasi base doon sa comment section na tiningnan ko kanina, hanggang ngayon wala akong nakitang nag-comment doon na nag-iipon sila. Kaya pakiramdam ko hindi lang ako sigurado, hindi ko lang alam kung may mga nag-iipon sa mga katulad nating ka-59 o mga gwardiya, no? Kasi wala naman nagsabi doon sa comment section na sila ay nag-iipon, no? Ang alam ko marami nagsi-CA. Yan. Pero yun, sabihin na natin, no, may nag-iipon. Ngayon ang tanong, gusto nyo ba na ang inyong mga kinita o mga iniipon o mga inipon, no, sa mga kung saan man kayo nag-iipon, maaaring kumita para sa inyo? Ayan. Sa bangko po ba yon? So ito po yung ating ilalapit sa inyo at iaalok sa inyo. So kung bangko po yon, marami po nagtatabi sa bangko o tutuusin. Pero ang tanong kung meron na po bang kumita sa pag-iipon sa bangko? Kasi ang alam ko po, wala pang 1% yung interest ng kanilang mga inimpok mula sa bangkong kanilang kinalalagyan, no? Wala pang 1%, ang alam ko. Yan. So kung meron man dyang mas mataas pa sa 1%, di mag-comment po kayo dyan. Pero ang alam ko po, wala pa po 1% yung interest ng mga iniipon nilang pera sa kanilang mga bangko. Pero dito sa iaalok ko po sa inyo, tatalakayin po natin ngayon, ang pinakamababang porsyento na maaaring kitain ng ating mga inipon ay nasa 4%. At kung suswertehin pa tayo, ay maaaring umabot hanggang 12% o 12%. So medyo malaki-laki na yan kung malaki yung inimpok natin dito. Ayan. At ang kagandahan dito, kapag bumabawas tayo o pwede nating bawasan, no? Kagaya ng ginagawa nyo sa bangko, kumukuha kayo doon ng konti, no, habang naglalagay ko sa kanila, di ba? So dito pwede rin natin bawasan, no? Pero walang hindi mababawasan kasi doon sa bangko kapag binawasan o at umabot doon sa tinatawag nating maintaining balance, pati bangko nakikibawas din sa ating mga inipon. Kaya nga tayo nag-iipon para meron tayong makukuha. Paano kung nakaligtaan natin na yung pera natin wala na pala sa maintaining? Hindi, pati sila ay nakikibawas doon sa perang inipon natin, di ba? So ganun po, no? Pero dito sa tatalakay at pag-uusapan natin, yung perang inimpok natin dito ay maaaring kumita at ikaw lang ang maaaring bumawas. Ayan. So ano po ba itong tinutukoy natin na maaaring kumita yung mga inipon natin? Ito po yung tinatawag nating mutual fund. Yan. Yung bakas, no? Ibabakas natin yung ating pera sa iba't ibang negosyo. Gusto niyo po ba yon? Pero yun magkakaroon kayo ng negosyo. Bagamat hindi kayo ang nagtayo ng negosyo, magiging bahagi kayo dahil yung inyong mga inipon
ay ibabakas nyo sa mga negosyo nila. Siyempre, dahil nakibakas ka, kung kumita sila, may kita ka din. Ilang porsyento. So, depende po yan sa porsyentong ibibigay nila. At ang sabi ko nga sa inyo kanina, maaring nasa 4% o nasa 4% yung iyong kikitain mula sa inipon mong pera na ibinakas sa mga negosyong ito. So ano na po ba yung mga negosyong pwede nating paglagakan ng ating mga kinita o ating mga inipon? Kilala nyo po ba yung Jollibee? Kilala nyo po ba yung Pure Gold? Yung SM? Yung GMA7? Ewan ko lang, buhay pa yung Channel 2. Parang di na, no? O yung iba't ibang kilala nyong negosyo, yung mga negosyo sa housing, di ba? Yung SM, tama ba? Ayun, basta mga ganong mga negosyo na kilala ninyo dito sa Pilipinas na hanggang ngayon ay namamayagpag. Kaya pansinin nyo yung Jollibee. Meron bang Jollibee na nilalangaw? Wala, di ba? Oh. Kapag kumikita yung Jollibee at doon nakabakas yung pera mo, sa tingin mo, hindi kikita yung pera mo. So, meron silang, kung kumita sila, natural kikita din yung perang ibinakas mo sa kanila. So, yun po ang ginagawa nung mutual fund. At sa mutual fund, kagaya ng bangko, meron ding mga meron ding mga nag-aasikaso diyan, no? Ang tawag sa kanila yung mga fund manager. Sila po ang mag-iingat at maglalagak ng mga pera natin kung saan maaaring kumita yung ating mga inipon. So sila po ang mag-aasikaso. So ang kagandahan doon, habang nagtatrabaho ka, yung pera mo nagtatrabaho din dahil nakikibakas siya sa mga negosyong meron dito sa Pilipinas. At gagaya ng Jollibee, kumikita ang Jollibee. So kung kumita ang Jollibee, kumikita yung iniipon mo. So maganda yun, di ba? So at least yung pera mo hindi natutulog sa pinaglalagakan niya. Kumikita siya habang kumikita ka rin. Ayan, ganun po. So kung interesado kayo na mag-ipon at magtabi ng inyong kinita, no? Para kumita din yung inyong mga inipon o mga iipuning pera, maaari kayong lumapit at magtanong o kontakin ako dito sa vlog ko na to para matulungan at masamahan namin kayo sa paraan ng pagkita, no? O yung paraan na kung paano kumita yung inyong mga iniipong pera. Ayan. So kung babawasan nyo man yung inyong mga inipon dyan, maaari namang bawasan o withdrawin, di ba? Yun nga lang, kung uubusin nyo yan, siyempre wala ka nang ibabakas doon sa negosyong nais mo o sa mga negosyong paglalagakan yan. So kung gusto nyong kumita yung inyong mga inimpok, ayan, pwede po kayong lumapit kay SD Campo. Pag-usapan po natin yan at po akong ipapakilala sa inyo na mas makapagpapaliwanag ng mas maganda sa inyo. So yan po, hanggang dito na lang po muna at itutuloy po natin ang ating pag-uusap. So pag-uusapan naman natin sa susunod kung saan mutual fund tayo papasok o saan natin ilalagak yung mga iniipon nating pera o yung ating paglalagakan ng mga iniipong pera. Yan, para kumita, no? Sa ang negosyo natin nilalagak yun. At may maglalagay noon, no? Hindi na natin kailangan asikaso yun, then may mag-aasikaso nun. Libre, no? Mayroon tayong fund manager kung tawagin. Sila mismo ang nakakaalam kung saan nararapat yung ating mga inipon para kumita. Ayan. So anong mutual fund? So yun po ang pag-uusapan natin sa susunod. So hanggang sa muli, huwag po ninyong kalimutan mga ka-59, pa-subscribe lang po, pa-like at pa-share ng ating pinag-usapan ngayong araw na to para yung iba na gustong mag-ipon at kumita yung kanilang iniipon, malaman nila, no, na magandang mag-ipon at maaring kumita din naman, no? At sa tamang ilagay yung mga inipon natin, yun nga po ang sinabi ko sa inyo, sa mutual fund. Ayan. So sa susunod, pag-usapan natin kung saan mutual fund ilalagak yan. So hanggang sa muli, huwag pong kalimutan pa-like, pa-share at pa-subscribe po ng ating Facebook page at YouTube channel. Ang kailangan mo'y kunting unawa kung mahigpit sila minsan.
Dahil ang nais lang naman nila ay ang kapayapaan. Huwag kang magagalit pag sinisita, sana iyong maintindihan. Ang tungkulin nila ay magampanan kahit na mapag-initan.